Pananaw ni Marisol. Magandang araw, magiliw na bati ng isang lalaki habang lumapit siya sa akin. Hindi ko napigil ang mapatigil sa ginagawa ko at mapatingin sa kanya, dahil ngayon lang may naglakas loob na lumapit sa akin dito sa opisina. Kadalasan, tila hindi ako napapansin ng mga tao rito, isang bagay na sa totoo lang ay mas gusto ko. Mas komportable akong magtrabaho ng tahimik at hindi napapansin. Magandang araw din po. Aligagang sagot ko, bahagyang nag-aalangan. Hindi ako sanay na may nakikipag-usap sa akin mula sa mga katrabaho ko. Ako nga pala si Carlos, magalang niyang pagpapakilala, sabay ngiti. Pilit akong ngumiti pabalik at bahagyang tumingin sa kanya. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang maayos na tindig at magiliw na aura. Ako naman po si Marisol, mahinahon kong tugon habang pilit na iniipon ang lakas ng loob upang makipag-usap. Ikinalulugod kitang makilala, aniya na may kasamang isang matamis na ngiti. Napatingin ako sa kanya ng mas matagal kaysa sa nararapat, ngunit agad din akong umiwas ng tingin nang mapagtanto ko ito. Hindi ko alam kung napansin niya ang pagtitig ko, ngunit hindi ko maitatanggi ang kakaibang kaba na bumalat sa akin. Para bang nagkakagulo ang tibok ng puso ko. Ikinalulugod din po kitang makilala, sagot ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong tinig. Matagal ka na ba rito? Ngayon lang kita nakita, tanong niya na may halong pagtataka. Pinilit kong ikalma ang sarili. Sa kabila ng kaba, ngumiti ako ng bahagya at tumingin muli sa kanya. Ngayon ko lang napansin kung gaano siya kagwapo. Lalo na't mas malapit siya ngayon, kitang-kita ko ang maamo niyang mukha. 3 buwan na po, sagot ko ng mahinahon. Talaga, bakit ngayon lang kita napansin? Tanong niya, halatang nagtataka pa rin. Hindi naman na ako nagulat sa tanong niya. Tulad ng sinabi ko, bihira akong mapansin dito sa opisina, at mas gusto ko na rin ang ganitong sitwasyon. Ayoko rin namang makihalubilo ng labis sa mga katrabaho ko. Sir, magsisimula na po ang meeting niyo, biglang sambit ng isang babae na agad kong nakilala bilang sekretarya niya. Okay, sige, susunod na ako, sagot ni Carlos bago siya muling humarap sa akin. See you around. Marisol, nakangiti niyang sabi bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Napamaang na lang ako habang pinagmamasdan siyang lumayo. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag at ibinalik ang atensyon ko sa aking trabaho. 3 buwan na rin akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito, at lubos akong nagpapasalamat na natanggap ako rito. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap nang makahanap ng disenteng trabaho. Kaya naman, kahit minsan ay may mga hamon, nagpapasalamat pa rin ako sa pagkakataong ito. Hoy, Marisol, biglang sigaw ng isa kong katrabaho, na agad nagpatigil sa iniisip ko. Pakitapon mo nga to, inis na utos niya sabay abot ng ilang folders sa akin. Isa-isa kong sinilip ang laman ng mga ito, at agad akong napakunot noon nang makita ang mga nakasulat. Pasensya na po, Alejandra. Pero hindi po ito kasama sa mga responsibilidad ko kaya hindi ko ito magagawa, mahinahon kong sabi habang pilit na pinapanatili ang respeto sa tono ng aking boses. At ano naman ang pakialam ko? Sundin mo na lang ang inuutos ko para wala na tayong maging problema, mariing sagot niya, sabay irap na nagdagdag pa sa bigat ng kanyang pananalita. Ikaw ang nagdesisyong magtrabaho dito, hindi ba? Kaya panindigan mo ang lahat ng kasama sa trabaho mo, dagdag pa niya ng may diin. Ngunit hindi po talaga ito bahagi ng trabaho ko, sagot ko nang may paninindigan habang tumayo ako mula sa aking pwesto upang lapitan siya. Maingat kong inabot sa kanya ang mga folder na kanina pa niyang iniabot sa akin. Ito po ay bahagi ng inyong responsibilidad, kaya hindi po tama na ipasa ito sa akin, dagdag ko pa, pilit na pinapanatili ang kalmado sa kabila ng aking nararamdaman. Nagulat ako nang bigla niyang ablutin ang mga folder mula sa aking mga kamay at pagkatapos ay itapon ang mga ito pabalik sa akin. Huwag kang magrereklamo. Mas mataas ang posisyon ko sa iyo kaya dapat sumunod ka sa mga inuutos ko, galit na sabi niya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang init ng galit na pilit kong pinipigilan. Napakuyom na lamang ako ng aking mga kamao habang pilit na iniintindi ang kanyang asal. Sa isip ko, ang ganitong mga tao ang siyang sumisira sa mabait kong disposisyon. Hanggat maaari, iniwasan kong patulan ang ganitong uri ng ugali dahil baka makaapekto ito sa trabaho ko. Ano, gagawin mo ba o hindi? Malakas niyang sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid.
Napabuntong hininga ako ng sunod-sunod bago siya tinitigan ng diretso sa mata. Hindi ko po gagawin ang bagay na hindi naman bahagi ng trabaho ko. Mas mabuting maghanap na lang po kayo ng ibang makakatulong sa inyo, sagot ko ng may seryosong tono. Pagkatapos nito, tahimik akong bumalik sa aking pwesto at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Ilang buwan ka pa lang dito, ang tapang-tapang mo na. Tignan na lang natin kung magtatagal ka rito, banta niya bago mabilis na naglakad palayo. Napailing na lamang ako habang pinagmamasdan siyang lumayo. Sa isip ko, ito na ang ikatlong beses na ginawa niya ito sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit pa rin niyang sinusubukang ipasa sa akin ang mga trabahong hindi ko naman responsibilidad, kahit palagi ko naman siyang tinatanggihan. Kung may dapat akong katakutin, iyon ay ang aming boss, hindi ang katulad niyang, feeling boss, lamang. Bukod pa roon, alam kong nasa tama ako, at siya naman ang mali, kaya wala akong dapat ikabahala. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang lunch break. Medyo na late ako ng kaunti dahil sinadya kong tapusin ang aking trabaho upang maging maluwag ang oras ko pagkatapos ng tanghali. Hey, we meet again, maghiliw na bati ng isang pamilyar na boses. Agad akong napalingon upang makita kung sino ang nagsalita. Ah, kayo po pala, Sir Carlos, gulat kong sagot habang pilit na pinapakalma ang sarili. Mukhang late ka nang mag-lunch, sabi niya habang nakangiti at bahagyang tumingin sa tray ng pagkain na hawak ko. May tinapos pa po kasi ako, sir, nahihiya kong sagot habang iniwas ang tingin. Carlos na lang ang itawag mo sa akin, giit niya nang may ngiti. Bagamat nag-aalangan, tumango na lamang ako bilang tugon. Sa totoo lang, ngayon ko lang ulit nakita si Carlos sa kumpanya kaya hindi ko pa siya lubos na kilala. Nagulat ako nang bigla na lamang siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi na rin ako nag-abala pang hanapin siya at mas minabuti kong maghanap ng bakanteng upuan upang makakain na. Hoy, bakit ka nilalapitan ni Sir Carlos, ha? Biglang senggal ni Alejandra na nagpatigil sa akin sa kalagitnaan ng pagkain. Napatingin ako sa kanya, nagtataka at nag-iisip kung ano na naman ang dahilan ng kanyang pagkairita. Ano po ba ang problema ninyo? Tanong ko habang bahagyang kunot ang noo, pilit na pinapanatili ang kalmado sa kabila ng inis na nararamdaman. Answer my question. Bakit ka nilapitan ni Sir Carlos? Galit na senggal ni Alejandra, na para bang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sagot na gusto niya. Abay, paano ko po malalaman? Bakit hindi na lang po siya ang tanungin ninyo? Sagot ko sa kanya ng diretso, ngunit may halong respeto. Kitang-kita ko ang pag-iinit ng kanyang mukha sa inis. Sa kabila nito, hindi ko mapigil ang mapangiti ng bahagya. Hindi ko talaga mapapagod ang sarili ko sa pagsagot sa kanya, lalo na kung alam kong wala akong ginagawang mali. Binabalaan na kita ngayon pa lang, Marisol. Layuan mo siya, seryosong sabi niya habang nanlalaki ang mga mata. Bakit? Pag-aari mo ba siya? Kayo ba? O baka naman nag-iilusyon ka lang, sagot ko nang may nakakalokong ngiti sa labi. Hindi ko napigil ang mangasar, lalo na't halata ang pagkairita niya. Mas lalo pang nagsalubong ang kanyang kilay, at alam kong naiinis na siya ng husto. Pinilit kong pigilan ang sarili kong matawa habang pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. One wrong move, Marisol, hindi ako magdadalawang isip na patulan ka, banta niya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa halip na matakot, napangisi na lamang ako. Anong magagawa ko? Siya naman ang kusang lumalapit sa akin, sagot ko nang may bahagyang pag-irap. Edi ikaw ang lumayo, napakahirap ba noon, senggal niya na para bang nawawala na siya sa sarili. Bakit naman po ako susunod sa inyo? Sagot ko nang may halong biro at tawa. Hindi ko na nagawang tapusin ang pagkain ko dahil nawalan na ako ng gana. Tumayo na lamang ako at naglakad palayo. Iniwan siyang tulala at galit na galit ang mukha. Tahimik kong tinahak ang daan pabalik sa pwesto ko. Kahit tapos na ang lunch break, hindi ko na iyon inintindi. Wala na rin naman akong ibang gagawin dahil kanina ko pa natapos ang mga dapat kong tapusin. Marisol, malakas na tawag ni Carlos mula sa di kalayuan. Agad akong napalingon at nakita ko siyang tumatakbo papalapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa sandaling iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko at naramdaman ko ang kakaibang init sa aking mukha. May kailangan po ba kayo? Tanong ko habang pilit na itinatago ang kaba. Narinig ko ang pinag-usapan niyo ni Alejandra kanina, seryosong sabi niya. Bigla akong nakaramdam ng kaba,
ngunit mabilis din iyong nawala nang bigla siyang ngumiti. I like what you said to her, dagdag pa niya habang nakangiti, na para bang may sinasabi ang mga mata niya. Nakunat ang noo ko dahil sa kanyang sinabi. What do you mean? Tanong ko, halatang naguguluhan. Hindi ko rin kasi gusto ang ugali ng babaeng iyon. Mabuti na lang at hindi ka nagpapadaig sa kanya. Lumaban ka, at sa wakas, nakahanap na siya ng katapat niya, natatawang sagot niya. Akala ko pa naman ay nagsumbong na si Alejandra sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa kanyang sinabi. By the way, may gagawin ka pa ba? Biglang tanong niya. Marahan akong umiling bilang sagot. Wala na po. Natapos ko na ang trabaho ko kanina pa para may bakanteng oras ako ngayon, sabi ko. Great, sumama ka muna sa akin, saad niya. Hindi na ako nakatanggi nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at hinayla ako papalayo. Hindi ko na rin nagawang magtanong kung saan kami pupunta. Tahimik lang akong sumunod sa kanya habang hawak-hawak niya ang kamay ko. Habang naglalakad, napadaan kami sa pwesto nila Alejandra. Agad ko siyang hinanap, at nang makita ko siya, komandat pa ako sa kanya bilang pang-aasar. Kitang-kita ko ang inis sa kanyang mukha, na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang saya. Carlos, maaari ba tayong tumigil saglit? Hingal na hingal kong sabi habang pilit na inaabot ang kanyang atensyon. Sa wakas, huminto rin siya sa paglalakad, marahil ay narinig niya ang pagod kong tinig. Kanina pa ako naghahabol ng hininga dahil sa bilis ng lakad namin, at hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan naming maglakad ng ganito kalayo kung may elevator naman. Pasensya ka na, napagod ka ba? Tanong niya sa akin, halatang may pag-aalala sa kanyang boses. Bahagya akong umiling, bagamat ramdam ko pa rin ang pagod. Medyo lang, sagot ko nang may pilit ng ngiti. Konti na lang, Marisol. Malapit na tayo, sabi niya sa tono na parang sinusubukan akong kumbinsihin. Pero kung talagang pagod ka na, magpahinga muna tayo, dagdag niya, na para bang ayaw niya akong masyadong pahirapan. Napabuntong hininga ako ng malalim, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Nang masigurado kong maayos na ang aking paghinga, hinarap ko siya at ngumiti ng bahagya. Okay na ako, tara na, sabi ko nang may kumpiyansa. Napangiti naman siya, at bago pa ako makapagsalita ulit, hinawakan na niya ang kamay ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa sandaling iyon, ngunit hindi ko na rin siya pinigilan. May kakaibang kiliti sa dibdib ko habang hawak niya ang kamay ko, isang pakiramdam na bago sa akin. We're here, masayang anunsyo niya nang makarating kami sa destinasyon. Hindi ko napigilan ang sarili kong mamangha sa tanawing nasa harapan ko. Hindi ko akalaing may ganitong kagandang lugar sa loob ng kumpanya. Marahan kong iniikot ang aking paningin, pinagmamasdan ang mga makukulay na bulaklak at lunti ang halaman na tila perpektong inaalagaan. May ganito pala rito, nasabi ko nang hindi ko namamalayan, puno ng pagtataka at paghanga. Actually, ako ang nagpalagay nito rito, sagot ni Carlos na ikinagulat ko. Napatingin ako sa kanya nang may bahagyang kunot sa noo, ngunit seryoso ang kanyang mukha, kaya't mukhang nagsasabi siya ng totoo. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa paligid at hindi ko mapigil ang mapangiti habang iniisip kung gaano kaganda ang lugar na ito. Nagustuhan mo ba? Tanong niya bigla, na ngayon ay nasa tabi ko na pala. Bahagya akong nagulat ngunit agad ding ngumiti. Oo, sobrang ganda, sagot ko nang may pagkamangha. Habang iniikot ko pa ang aking paningin, isang tanong ang biglang pumasok sa isip ko. Napalingon ako kay Carlos, at tila nagulat siya nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya. What? May gusto ka bang sabihin? Tanong niya, halatang naguguluhan sa aking tingin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Bakit mo ako dinala rito? Diretsyong tanong ko, puno ng pagtataka. Sandaling natahimik si Carlos, tila nag-iisip ng tamang sagot. Hindi ko rin alam, sagot niya na may bahagyang ngiti habang iniiwas ang tingin. Basta pumasok lang sa isip ko na dalhin ka rito. Pakiramdam ko kasi magugustuhan mo ang lugar na ito, paliwanag niya, na tila ba hindi rin niya lubos na nauunawaan ang sarili niyang mga dahilan. Hindi ko mapigilan ang kakaibang tibok ng puso ko matapos marinig ang sinabi niya. Ayokong bigyan ng malalim na kahulugan ang mga kilos at salita niya, ngunit hindi ko rin maiwasang mag-isip kung bakit niya ginagawa ang mga ito. Gwapo si Carlos, at aaminin kong may dating siya. Hindi naman ako bulag para hindi mapansin iyon. At kung tutuusin, hindi mahirap mahulog sa kanya. Bakit? May nasabi ba akong mali? Tanong niya ulit,
halatang nag-aalala nang mapansin ang bigla kong pananahimik. Agad akong umiling, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala naman. May naisip lang ako, sagot ko, sabay ngiti upang maibsan ang kanyang pag-aalala. Salamat. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, dagdag ko pa, na may sinseridad sa aking boses. Mabuti naman at nagustuhan mo, maghiliw na sagot niya, na may kasamang ngiti sa kanyang mga labi. Ilang oras din kaming nanatili sa hardin, nag-uusap at nagpapahinga. Hindi ko na malayan ang oras hanggang sa napagdesisyonan naming umalis. Sakto naman dahil papalapit na ang uwian, kaya't kaunting oras na lang ang hihintayin ko bago tuluyang makauwi. Habang naglalakad pabalik, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Alam kong nagiging komportable na ang loob ko kay Carlos, ngunit tila may mas malalim pa akong nararamdaman para sa kanya na hindi ko pa maipaliwanag. Carlos's point of view. Ilang araw na ang nakalipas simula nang magkasama kami ni Marisol sa hardin, at masasabi kong unti-unti nang nagiging mas malapit kami sa isa't isa. Sa totoo lang, matagal ko na siyang napapansin mula nang magsimula siyang magtrabaho sa kumpanya ko. Ngunit hindi ko magawang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, baka kasi magkamali ng interpretasyon at masamain niya ang aking intensyon. Isa pang bagay na ikinagulat ko ay ang tila hindi niya ako kilala. Napagtanto ko na wala siyang ideya na ako ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sa isang banda, nakakagaan din ang pakiramdam dahil nagagawa kong makipag-usap sa kanya nang walang halong formalidad o tensyon. Sir, magsisimula na po ang meeting, biglang paalala ng aking sekretarya habang kumakatok sa pintuan ng opisina ko. Okay, maikli kong tugon. Mabilis kong inayos ang aking sarili, isinuklay ang buhok, at inayos ang kurbata bago lumabas ng opisina. Sa pagpasok ko sa conference room, bumungad sa akin ang mga manager mula sa iba't ibang departamento ng kumpanya. Tulad ng dati, isa-isa ko silang tiningnan ng seryoso, ang aking mga kilay bahagyang magkasalubong upang ipakita ang aking pagiging propesyonal. Proceed, malumanay ngunit awtoritatibo kong sabi habang umuupo sa pinakagitnang upuan. Agad namang nagsimula ang mga manager sa kanilang presentasyon ng buwan ng ulat. Habang nakikinig, napansin ko ang paulit-ulit na pagsulyap sa akin ni Alejandra, isa sa mga manager ng marketing department. Hindi ko maiwasang mainis dahil hindi talaga maganda ang timpla ko sa babaeng iyon. Stop, madiin kong sambit, dahilan upang mapatingin sa akin ang lahat ng nasa silid. Ang mga mata ko ay nakatuon kay Alejandra, na halatang nagulat sa aking pagtigil sa presentasyon. Do you have something to say? Tanong ko ng seryoso, ang aking boses malamig ngunit kontrolado. Napamaang siya, halatang nagulat, sabay turo sa sarili niya. Ako po, sir. Wala po, sagot niya ng pautal-yutal. Sunod-sunod pa siyang umiling bilang pagtatanggol sa sarili. Bakit kanina ka pang tingin ng tingin sa akin? Tanong ko ulit, ang aking mga mata nakakunot habang naghihintay ng sagot. Agad naman siyang umiwas ng tingin at bahagyang yumuko. Wala po, sir, mahina niyang tugon, halatang nahihiya. Mag-focus ka sa presentasyon sa harapan at huwag kang tumingin sa akin. Hindi makakatulong sa trabaho mo ang ginagawa mong ganyan, madiin kong paalala, ngunit sinigurado kong hindi ito masyadong mabigat sa pandinig. Matapos ang insidenteng iyon, muling nagpatuloy ang presentasyon ng mga manager. Pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa kanila at nakinig ng mabuti. Sa kabuuan, maganda naman ang ulat tungkol sa progreso ng kumpanya para sa buwan na ito, kaya't hindi na rin nagtagal ang aming pagpupulong. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas na ako sa conference room. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mapaisip tungkol kay Marisol. Ano nga ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Maglalakad na sana ako papunta sa aking opisina nang biglang may humawak sa kamay ko para pigilan ako. What do you need? Kunot noong tanong ko nang lingunin ko kung sinong pumihil sa akin. Bakit naman kailangan mo pang gawin yun sa harap ng maraming tao? Galit na tanong ni Alejandra. Bakit kailangan mo pa talaga akong ipahiya? Dagdag na sanggal niya pa. Hindi ko na problema yun, Alejandra. You are supposed to listen para naman malaman mo kung may aberya ba sa trabaho mo. Besides, wala namang nagsasabi sa'yo na sa akin ka tumitig, di ba? Giit ko sabay pilit na binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Huwag kang umasta na para bang privileged employee ka rito. Manager ka lang at ako ang boss mo. I will treat you the way I treat the others,
Seryosong sambit ko pa sa kanya. You're really getting into my nerves, Carlos, nang gagalaiting sambit niya. Who cares, nagkibit balikat pa ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Huwag ka na ring mangdamay ng iba pang tao, sanggal ko pa. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad siyang tinalikuran. Nagsimula na akong maglakad pabalik sa opisina ko at iniwan si Alejandra na nakamaang habang galit na nakatitig sa akin. Tama naman ang sinabi ko. I'm her boss and I will not tolerate her wrong actions kahit pa anak siya ng matalik na kaibigan ng mommy ko. Wala akong pakialam doon. Kaya lang naman siya nasa posisyon niya ngayon ay dahil sa mommy ko. Nagulat na lang ako nang bigla akong may makabangga. Medyo malakas din yun kaya naman parehas kaming natamba. Ang hindi ko lang inaasahan ay nasa ibabaw ko siya at nakapatong sa akin. Oh my gosh, sorry po, aligagang sambit ng isang pamilyar na boses ng babae. Agad kong hinawakan ang magkabilang balikat niya para makita ang mukha niya. Marisol, gulat na sambit ko. Kitang-kita ko ang pamumula sa mukha niya dahil sa labis na hiya habang sinusubukan niyang tumayo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong natawa dahil sa posisyon naming dalawa. Let me help you, sambit ko sabay ay nalalayan siyang makatayo. Sorry, Carlos, hindi kita napansin kasi nagmamadali ako aligagang sabi niya habang nakatungo. Ayos lang, sagot ko naman at pinagmasdan ang kabuuan niya. Wala bang masakit sa'yo? Tanong ko pa. Agad naman siyang umiling. Wala naman, saad niya. Maglalakad na sana siyang paalis nang mapansin ko ang punit sa kanyang pantalon sa bandang tuhod niya. Agad kong hinawakan ang braso niya para pigilan siya, dahilan para nagtataka siyang mapalingon sa akin. Sandali, may sugat ka sa tuhod, seryosong sambit ko. Napayuko naman si Marisol para tignan yun bago muling ibinalik sa akin ang tingin. Ayos lang ako, malayo sa bituka yan, natatawang sabi niya. Akmang maglalakad na ulit siya paalis ngunit hindi ko binitawan ang kanyang braso, dahilan para mapatigil siyang muli. Gamutin na muna natin yan, saad ko. Alam kong nagdadalawang isip siya pero hindi na rin siya kumontra. Tumango na lamang siya bilang tugon kaya naman nagsimula na akong maglakad papunta sa opisina ko habang hila-hila siya. Sandali, anong ginagawa natin dito? Bakit tayo pupunta sa opisina ni Mr. President? Tarantang tanong ni Marisol at bakas pang pagtataka sa kanyang tinig. Napabungis-ngis na lamang ako dahil sa naging reaksyon niya. Huwag mag-alala. Hindi naman tayo pagagalitan dito, sambit ko. Baka biglang dumating si Mr. President, giit niya pa, dahilan para mas lalo akong matawa. Hindi na ako muling nagsalita bagkos ay nagpatuloy na ako sa pagpasok sa aking opisina dahil hawak-hawak ko ang braso ni Marisol ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa akin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang malaking larawan ko na nakasabit sa dingding ng aking opisina. Pinilit ko pang pigilan ang pagtawa ko habang pinagmamasdan ang reaksyon niya. Ikaw, napatakip pa siya sa kanyang bibig. Ikaw si Mr. President, hindi makapaniwalang bulalas niya. Sunod-sunod akong tumango habang pinipigilan pa rin ang aking pagtawa. Ako nga, sambit ko. Agad siyang naglakad palayo sa akin na siya namang pinagtaka ko. Kung ganun ay ikaw ang boss ko at hinayaan mo lang akong tawagin ka sa pangalan mo, aligagang tanong niya sabay sapo sa kanyang noo. My gosh, kung bakit ba naman kasi hindi ko naitandaan ang mukha mo, reklamo niya pa sa kanyang sarili. Relax, wala namang masama roon, pag-aalo ako sa kanya ngunit parang wala siyang naririnig. I can't believe myself, ang syongga-syongga mo, bulong niya pa sa kanyang sarili. Napailing na lamang ako bago marahang naglakad palapit sa kanya. Hinawakan ko ang magkabila niyang balikat at hinarap siya sa akin. Marisol, relax. Ako lang to, seryosong sambit ko. Sunod-sunod ang naging pagsinghap niya na para bang naghahabol ng hininga. Agad rin siyang napaiwas ng tingin sa akin. I'm sorry, sir, dapat ay kilala ko na kayo nung una pa lang. I'm really sorry for not showing any respect, hindi mapakilang sabi niya. Marisol, listen to me, seryosong saad ko dahilan para mapatingin siya sa akin. Ayos lang yun, walang problema. Hindi naman ako nagpakilala sa'yo kaya wala kang kasalanan, dagdag na sabi ko pa. Natahimik naman siya at agad tumungo. Ay nalalayan ko siyang maglakad hanggang sa makaupo siya at agad ko namang kinuha ang first aid kit ko sa drawer. Nanatiling nakamasid sa akin si Marisol at pinanunood ang ginagawa ko.
Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba ang nararamdaman ko habang nililinis ang sugat niya sa tuhod. Hindi ko maipaliwanag ang bilis ng tibok ng puso ko samantalang simpleng bagay lang naman ang ginagawa ko. Thank you po, sir, nahihiyang sambit ni Marisol. Natawa pa ako dahil hindi niya man lang magawang tumingin sa akin. Saglit pa akong napatitig sa kanya bago ko naisip ang iligpit ang mga gamit namin. Mag-iingat ka na sa susunod, okay, bilin ko sa kanya. Tumango lang siya bilang tugon at marahan ang naglakad palabas ng opisina ko. Hinayaan ko na lang din siya dahil mukhang gulat pa rin siya sa nalaman niya. Sana lang ay walang magbago sa atin, Marisol, mahinang bulong ko pa sa kawalan. Marisol's point of view ilang araw na ang lumipas simula nang malaman ko na boss ko pala si Carlos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala at labis na hiya pa rin ang nararamdaman ko. Halos araw-araw ay gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa dahil sa sobrang kahihiyan. Mabuti na lang at hindi pa ulit kami nagkikita. Hindi ko alam kung bakit pero nakakaramdam ako ng kalungkutan sa ideya na yun. Marisol, tapusin mo nga to, biglang sambit ni Alejandra at agad inilapag sa lamesa kong maraming papeles. Marisol, ito rin sambit ng isa pang babae na hindi ko kilala. Marisol, kailangan ko na ito mamayang hapon kaya't ito ang unahin mo, saad naman ang isa pang lalaking manager. Mabilis na ngunot ang no ko. Sandali, sanggal ko at agad tumayo. Hindi naman trabaho ang mga ito Kaya bakit ko gagawin? Isa pa, hindi ko nga kayo kilala kaya bakit akong uutusan nyo, inis na sambit ko pa. Excuse me, gulat na saad ng babae. Ako si Janice at isa akong manager dito. Susunod ka sa kung ano man ang iutos namin sayo, dagdag na sabi niya pa. No, hindi naman kayo ang boss ko kaya hindi ako susunod sa inyo, giit ko naman. Huwag niyo iasa sa akin ang mga trabaho na dapat kayo ang gumagawa, saad ko pa. Nagulat na lang ako nang biglang lumapit sa akin si Alejandra. Huwag mo nga kaming yabangan, Marisol. Hindi porket malapit kayo sa isa't isa ni Carlos matatakot na kami sayo, seryosong sabi niya. Ano naman ang kinalaman nun sa mga utos nila? Napakuyom ako ng aking kamao para pigilan ang sariling galit ko. Napangisi naman ako habang nakikipagtitigan kay Alejandra. And what if I don't want tanong ko. Kinakalaban mo ba talaga ako? Inis na sanggal niya. Are you threatened? Pangaasar na tanong ko sa kanya. At sino ka naman sa inaakala mo Biglang singit ni Johnny sabay turo pa sa akin. Ayusin mo yang ugali mo kung gusto mong magtagal rito, dagdag na sabi niya pa. Bahagya naman akong natawa ngunit agad ring napatigil nang makita kong isang pamilyar na lalaki sa tapat ng pwesto ko. Mabilis akong nakaramdam ng kaba nang mapansin ang seryoso niyang mukha. What do you think you're doing? Bakas ang galit sa boses ni Carlos habang marahan siyang naglalakad palapit sa pwesto ko. Sir Carlos, sabay-sabay na sabi ng tatlong managers na nasa aking harapan. Hindi nila naitago ang kaba at takot sa kanilang mukha habang nakatitig sa boss namin. Hindi ako makapaniwalang inaasa nyo lang sa iba ang mga trabahong dapat ay kayong gumagawa, umiiling na sambit ni Carlos. Hindi naman ho sa ganun. Shut up, pigil ni Carlos sa sasabihin ni Alejandra. Narinig ko ang lahat at hindi mo kailangang magsinungaling pa, sanggal niya pa. Magpapaliwanag kami, sir, sambit naman ni Janice. Hindi na kailangan. Malinaw kong narinig ang mga sinabi nyo, sagot ni Carlos. Umalis na kayo sa harapan ko bago pa maubos ang pasensya ko, nagbabantang sabi niya pa. Aligagang naglakad ang tatlong managers paalis. Nakahinga naman ako ng maluwag nang tuluyan na silang mawala ngunit agad ring nakaramdam ng kaba nang mapagtanto nakaharap ko ngayon si Carlos. Sir, hindi mapakilang sambit ko. May kailangan po kayo, ang tanong ko pa. Kailan pa to nangyayari? Seryosong tanong niya patungkol sa pag-uutos sa akin ng mga managers. Sunod-sunod akong napabuntong hininga kasabay ng pag-iwas ko ng tingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa mga oras na ito samantalang wala naman akong ginagawang masama. May 2 buwan na po, pag-amin ko. At hindi ka man lang nag-abalang magsumbong, kunot noong tanong niya. Hindi ko naman po kasi sinusunod ang mga utos nila kaya ayos lang naman sa akin, pagdadahilan ko. Nagulat na lang ako nang bigla niyang tapikin ang balikat ko. Napamaang ako habang nakatitig sa kanya at naghihintay na magsalita siya. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kapag may ganitong nangyayari.
Hindi ko tino-tolerate ang mga ganitong gawain sa kumpanya ko, seryosong bilin niya. Sunod-sunod naman akong napatango. Opo, sir. Aligagang sagot ko. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na Carlos na lang ang itawag mo sa akin, nakangising saad niya pa. Bahagya akong napaatras nang marinig ko yun. Hindi naman po pwede yun, sir. Boss ko po kayo, sambit ko. Boss mo pala ako kaya dapat sumunod ka sa akin, saad naman niya dahilan para matahimik ako. Ako pa rin ang Carlos na nakilala mo. Huwag mo na lang isipin na boss mo ako, dagdag na sabi niya pa. Marahan akong tumango bilang tugon. Hindi ko alam kung magagawa ko nga ang sinasabi niya pero susubukan ko. Hindi na rin naman nagtagal si Carlos at umalis na din kaya't ibinalik ko na lang ang atensyon ko sa aking ginagawa. Hindi ko na napansin ang oras at lunch break na pala. Nagmadali na ako sa pagpunta sa cafeteria dahil ilang minuto na lang ang meron ako para kumain. Aray, bulag ka ba o sadyang tanga lang? Galit na sigaw ni Alejandra nang aksidente kaming magkabanggaan. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Sanggal niya pa. Napahawak ako sa likod ko na siyang tumama sa sahig nang tumamba ako dahil sa lakas ng banggaan namin. Marahan akong tumayo habang iniinda ang sakit ng likod ko at diretsong tumingin sa kanya. Ikaw, hindi ka rin ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nakita mo naman sigurong mababangga kita di ba? Bakit hindi ka pa rin umiwas? Inis na sambit ko. Kapag mga ganito talaga ang kaharap ko, mabilis na uubos ang pasensya ko. Hindi ko malaman kung sadyang tanga ang mga taong ganito o nagtatanga-tangahan na lang. Hoy Marisol, ikaw na nga ang nakabangga, ikaw pa ang matapang, mataray na sigaw ni Alejandra. Kapal na mukha mo. Sino ka ba sa akala mo ha? Dagdag na sanggal niya pa. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sampalin dahil sa lakas nun ay agad akong napasapaw sa pisngi ko nang maramdaman kong hapdi nito. Wala kang karapatang sigaw-sigawan ako dahil isa ka lang namang hampas lupa. Kayang-kaya kong bilhin ang buhay mo at gawin kang alipin, nang gagalaiting sambit niya pa. Kahit anong pigil ko sa sarili ko'y nabigo na ako. Dali-dali akong lumapit kay Alejandra at walang pag-aalinlangang sinampal din siya. Hindi pa ako nakontento sa isang sampal kaya dinagdagan ko pa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Wala ka ring karapatan para tapak-tapakan ang pagkatao ko sa kumpanyang to. Mas mataas lang ang posisyon mo kaysa sa akin pero hindi ibig sabihin nun nakatataas ka na sa akin bilang tao, galit na sambit ko. Kahit ano pang dami ng pera mo, hindi niya malilinis ang basurang pag-uugali mo, sigaw ko pa. How dare you, hindi makapaniwala ang sabi niya. Kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi niya dahil sa mga sampal ko. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti habang pinagmamasdan siya. Tigilan mo na yung panggugulo sa akin kung ayaw mong masaktan ako, magdadalawang isip na labanan ka dahil alam kong ako ang nasa tama, nagbabantang sabi ko bago siya tinalikuran. Maglalakad na sana ako paalis nang bigla na lamang niyang hilahin ang buhok ko. Dahil sa lakas noon ay agad akong natamba sa sahig kasunod noon ang pagpatong sa akin ni Alejandra. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Inagaw mo na nga sa akin ang atensyon ni Carlos, aasta ka pang matapang sa harap ko, galit na saad niya habang sunod-sunod akong sinasampal. Wala akong ibang nagawa kung hindi iharang ang dalawa kong kamay sa aking mukha para maharangan ang pagsampal niya. Sinubukan ko ring itulak siya para maalis siya sa ibabaw ko ngunit nabigo ako. Ano ba? Tumigil ka na nga, sigaw ko habang pilit na pinipigilan ang mga pagsampal niya. Unti-unti nang nauubos ang natitira kong pasensya. Sa mga sandaling ito, hindi ko na lamang alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos ng gulo na ito, pero hindi ko hahayaang apihin niya lamang ako ng ganito. Kahit ang mga empleyadong nakakakita sa pag-aaway namin ni Alejandra ay walang pakialam. Nanunood lamang sila sa gilid na parabang isang palabas sa telebisyon ang kanilang nasasaksihan. Sisirain ko yung mukha mong hayop ka para hindi ka na mapansin pa ni Carlos, halos pumutok na ang litid ni Alejandra sa leeg dahil sa lakas ng sigaw niya. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon para hilahin ang buhok niya at ginawa ko yun ng buong puwersa. Halos humambalos pa ang katawan niya sa sahig dahil sa sobrang lakas ng pagkakahila ko. Wala akong balak na saktan ka pero inuubos mo ang pasensya ko, seryosong sambit ko. Hindi ko akalain aabot sa ganitong gagawin mo nang dahil lang sa isang lalaki. Wala akong inaagaw sa'yo dahil wala namang sa'yo sa simula pa lang, dagdag na sabi ko pa. Agad akong tumayo at lumayo kay Alejandra na nanatili pa ring nakahiga sa sahig.
Sunod-sunod akong huminga ng malalim dahil sa kakaibang pagod na aking nararamdaman. Ngayon lang ako nakipag-away ng ganito at hindi ko inaasahang lalaki pang dahilan. Tumigil ka na, Alejandra. Utang na loob. Ikaw lang ang masasaktan sa ginagawa mo, nagmamakaawang sambit ko. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa, agad na akong naglakad paalis. Napailing na lang ako dahil sa mga nangyari. Hindi pa tayo tapos, malakas na sigaw ni Alejandra ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang tanging gusto ko na lamang ay ang makabalik sa pwesto ko at makaupo. Nawalan na ako ng ganang kumain kaya naman uubusin ko na lang ang oras ko sa pagtatrabaho hanggang sa mag-uwian na. Hindi ko rin maiwasang kabahan dahil sa nangyaring gulo. Sigurado akong makakarating kay Carlos yun, at ngayon palang hinahanda ko na ang sarili ko kung sakali man na matanggal ako sa kumpanyang to. Wala akong pagsisising nararamdaman sa ginawa ko dahil mas mahalaga sa akin ang may pagtanggol ang aking sarili. Carlos's point of view, Mr. Fernando. Hindi ko inaasahan ang pagdating niyo rito, gulat na sambit ko nang makapasok ako sa conference room. Napatitig ako sa matandang lalaki na nakatalikod sa aking harapan. Marahan siyang humarap sa akin at sumalubong sa akin ang malawak niyang ngiti. Carlos, akalain mo nga namang malaki ka na, masayang saad niya sabay lakad palapit sa akin para yakapin ako. Napangiti na lang din ako. It's nice to see you again, Mr. Fernando, wika ko. Si Mr. Fernando ay matalik na kaibigan ng namayapa kong tatay. Malapit kami sa isa't isa dahil isa siya sa gumabay sa akin upang mapalago ang kumpanya ko ngayon. Mas mayaman siya kaysa sa akin at isa siya sa mga tinitingalang tao sa buong bansa dahil sa kakaibang galing niya sa pagpapalago ng business. Mabuti naman at naabutan kita rito sa kumpanya mo, sabi niya pa bago naglakad papunta sa isang upuan at naupo roon. Bakit po pala kayo napadalaw? Nagtatakang tanong ko. Halos 2 taon na rin simula nang huli kaming magkita. Sa pagkakaalam ko'y abala siya sa bago niyang business sa ibang bansa kaya naman bihira siyang makauwi dito sa Pilipinas. May bago akong kumpanya na itinayo rito sa Pilipinas at iniimbitahan kita na pumunta sa grand opening nito, nakangiting sagot niya. Hindi ko alam kung normal ba ang naging reaksyon ko dahil hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Siguro ay dahil sanay na ako sa ugali niya at inaasahan ko na rin ang mga plano niya. That's great, Mr. Fernando. Congratulations, masayang sabi ko. Nagulat naman ako nang bigla siyang tumayo't lumapit sa akin. Sunod-sunod pa akong napalunok nang mapansin na seryoso ang kanyang mukha dahilan para agad akong makaramdam ng matinding kaba. Maaari mo ba akong ilibat sa kumpanya mo? Nakangiting tanong niya. Nakahinga naman ako ng maluwag matapos marinig yun. Ang buong akala ko ay may hindi siya magandang sasabihin. Sure, Mr. Fernando. Be my guest, aligagang sagot ko. Parang tatay ko na rin siya simula nang mamatay si Papa. Sa madaling salita ay siya na ang pumalit kay Papa at halos ituring na rin niya akong tunay niyang anak. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga naitulong niya sa akin para marating ko kung nasaan man ako ngayon. Wala pa ring pinagbago ang kumpanya mo, Carlos, namamanghang sambit niya sabay tapik pa sa aking balikat. Maganda at malinis pa rin katulad ng dati, dagdag na sabi niya pa. Bahagya akong napangiti dahil sa sinabi niya. Napansin ko pa ang ilang mga empleyado ng kumpanya ko na nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang pwesto nang makita nilang naglalakad kami. Hindi ko sila masisisi kung mataranta sila dahil batid kong kilala nila kung sinong kasama ko. Hoy, Marisol. Natapos mo na ba yung utos ko sa'yo? Malakas na sigaw ni Alejandra na nakaagaw sa pansin namin. Mabilis akong nabalot ng kaba dahil alam kong narinig yun ni Mr. Fernando. Patago akong napailing dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ko nga gagawin ang trabaho mo? Inis na sagot naman ni Marisol. Napabuntong hininga na lamang ako nang biglang tumigil sa paglalakad si Mr. Fernando at gulat na bumaling ng tingin sa akin. What's happening over there? Nagtatakang tanong niya pa. Huwag mo na lang pansinin, Mr. Fernando. I'll deal with it later, seryosong sagot ko. Ang akala ko'y nakikinig siya sa akin ngunit nang mapatingin ako sa kanya ay naglalakad na siya papunta sa cafeteria. Napasapaw na ako sa aking noo at walang ibang nagawa kung hindi ang sundan siya. Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin talaga. Hindi makapaniwalang sanggol ni Alejandra bago dali-daling sumugod palapit kay Marisol.
Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Matapang na tanong niya pa. Sino ka ba para katakutin? Pare-parehas lang tayong empleyado rito ah. At ang pinagkaiba lang natin ay mas mataas ang posisyon mo kaysa sa akin, pero hindi ibig sabihin noon ay gagawin mo na akong alipin, inis na sagot naman ni Marisol. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Habang tumatagal ay mas lalo kong napapatunayan na si Marisol ay isang babaeng may prinsipyo sa buhay. Hindi siya basta-bastang magpapapi kung alam niyang siya ang tama at wala siyang ginagawang masama. Muntik nang mawala sa isip ko na kasama ko nga pala si Mr. Fernando kaya naman dali-dali akong napalingon sa kanya. Mabilis akong nabalot ng pagtataka at napakunot pa ako ng noo habang pinagmamasdan ko siya. Mr. Fernando, are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Ngayon ko lang siya nakitang umiiyak at hindi ko man lang alam ang dahilan. Sinundan ko ng tingin kung saan siya nakatitig at mas lalo akong naguluhan nang mapagtanto na si Marisol ang pinagmamasdan niya. Mr. Fernando, may problema po ba? Tanong ko ulit at hinawakan ko na rin ang balikat niya. Dali-dali siyang nagpunas ng luha sa kanyang pisngi na paiwas pa ng tingin sa akin. Ilang minuto ko siyang hinayaang ikalma ang kanyang sarili at nang lingunin niya ako ay pilit na siyang nakangiti. Wala bang lugar dito na may sariwang hangin? Biglang tanong niya. Agad na pumasok sa isip ko ang garden na ipinatayo ko. Ihahatid ko kayo roon, Mr. Fernando. Sana ho ay magustuhan nyo, mabilis na sagot ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero hindi ko na rin binalak na magtanong pa. Halata naman kasi na hindi siya okay at hindi makakabuti kung mag-uusisa ako ngayon. This place is amazing, namamanghang sambit ni Mr. Fernando ngunit hindi pa rin nawawala ang lungkot sa kanyang mga mata. Pinagawa ko po ito para may matambayan ako kapag kailangan ko ng oras mag-isa, nakangiting sagot ko naman. Pwede po kayo rito hanggat kailangan nyo ng oras. Iiwan ko na muna po kayo, dagdag na sabi ko. Napalingon naman sa akin si Mr. Fernando at bahagyang ngumiti. Mukhang kailangan ko ngayon. Maraming salamat, sambit niya. Ngumiti na lang din ako pabalik bago naglakad paalis. Kahit nangangati akong magtanong tungkol sa nangyayari kanina ay mas pinili kong pigilan ang aking sarili. Mas minabuti ko na lang na pumunta sa cafeteria para tingnan kung nag-aaway pa rin sila Alejandra at Marisol. Marisol's point of view. Hoy, babae, malakas ang sigaw ng isang matandang babae habang dinuduro ako. Nangunot pa ang noo ko habang pinagmamasdan siyang maglakad palapit sa akin. Pansin ko ang galit sa mukha niya dahilan para mas lalo akong magtaka. Ngayon ko pa lamang naman siya nakita kaya naman hindi ko malaman kung anong problema niya sa akin. Ikaw ba si Marisol? Mataray na tanong niya nang makalapit na siya sa akin. Ako nga po, ano pong kailangan? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong sampalin. Halos mayanig ang mundo ko sa lakas noon at agad akong napasapo sa aking pisngi. Ang kapal-kapal ng mukha mong saktan ang anak ko. Sino ka ba sa inaakala mo? Galit na sanggal niya. Ano hubang sinasabi niyo? Kunot noong tanong ko. Nagulat na lamang ako nang makita kong naglalakad si Alejandra palapit sa matandang babae. Doon ko napagtanto kung anong nangyayari. Ano? Masarap ba? Natatawang tanong ni Alejandra at namewang sa harapan ko. Kung hindi mo ako binangga hindi sana aabot sa ganito, sanggal niya pa. Hindi ko napigilan ang pagtawa ko. Umabot saan? Sa pagsusumbong sa nanay mo, pang-aasar na sambit ko. Huwag mo akong tarayan kung kinakailangan mo pang humingi ng tulong sa nanay mo, dagdag na sambit ko pa. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, nagbabantang sambit ng matandang babae. Kilalanin mo muna kung sinong binabangga mo. Kayang-kaya ka naming ay patanggal dito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, giit niya pa. Sinabi na rin po yan ng anak nyo pero narito pa rin po ako at nagtatrabaho, natatawang sagot ko. Bastos ka, nang gagalaiting sanggal ng matandang babae. Huwag po kayong umasa na igagalang ko kayo kung ganyan din lang naman ang ginagawa nyo sa akin, matapang na sagot ko. How dare you, sasampalin sana ako ni Alejandra nang agad kong salagin ang kamay niya. Huwag mong ugaliin ang pagsampal sa akin dahil hindi ako magandang gamanti, seryosong banta ko. Pabato kong binitawan ang kamay niya at bahagya pa siyang napaatras dahil sa lakas noon. Hindi na ako magtataka kung ganyan ang ugali mo, Alejandra. May pinagmanahan ka naman pala. Kung inaakala nyo na matatakot nyo ako dahil dyan sa pera nyo, nagkakamali kayo. Kahit paubos nyo yan,
hinding-hindi ko kayo aatrasan, dagdag na sabi ko pa. Sunod-sunod akong huminga ng malalim para ikalma ang aking sarili. Sa kabila ng galit na nararamdaman ko ay nakapag-iisip pa naman ako ng maayos at alam ko pa ang mga dapat kong gawin. Hindi ako makapaniwalang tinanggap ka sa kumpanyang to, single ng nanay ni Alejandra. Talaga po, hindi nga rin po ako makapaniwalang natanggap dito ang anak nyo sagot ko naman. Kitang-kita ko ang panggagalaiti ng mag-ina. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa kong makita ang mga galit na galit nilang mukha. Napapailing na lang ako sa aking isipan nang mapagtanto na masyadong maraming oras na ang nasasayang sa akin. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako ha. Nakangising palm ko. Hindi ko na sila hinintay pang magsalita at agad na akong naglakad paalis. Narinig ko pang nagtatalo ang mag-ina pero natawa na lang ako habang patuloy sa aking paglalakad. Halos magkarambola ang dibdib ko dahil sa galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Mabuti na lamang at naikalma ko sa pagtatrabaho. Marisol, biglang sambit ni Carlos na hindi ko napansin ang paglapit sa akin. I've been looking for you for hours, nag-aalalang sambit niya pa. Mabilis na mumunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Bakit po? May kailangan po kayo, sir? Tanong ko. Narinig ko ang away niyo ni Alejandra sa cafeteria kanina. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong niya. Agad akong natahimik. Hindi ko akalain malalaman niya ang tungkol doon, and worst is narinig niya pa mismo. Sunod-sunod akong napailing bago diretsyong tumitig sa kanya. Ayos lang ako, sir, nagkasagutan lang naman kami kanina, sambit ko. Nakita ko pa ang pagbuntong hininga niya bago nag-iwas ng tingin sa akin. Pumunta ka sa garden mamaya. May importante akong sasabihin, sambit niya bago dali-daling naglakad paalis. Naiwan akong nakamaang at tulala sa kawalan. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Ayokong mag-assume pero hindi ko maiwasang isipin na nag-aalala siya para sa akin. Pilit kong inaalis sa isip ko ang ideyang yun at bumalik na sa aking trabaho. Katulad ng sinabi ni Carlos, nagpunta ako sa garden nang matapos ako sa aking ginagawa. Naabutan ko siyang nakaupo malapit sa isang halaman at nakangiting pinagmamasdan ito. Sir, bakit niyo po ako pinapunta rito? Kinakabahang tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat sa pagdating ko. Nandyan ka na pala, aligagang sambit niya bago tumayo at humarap sa akin. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ko dahil kitang-kita ko ang pagiging seryoso ng kanyang mukha. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim para subukang ikalma ang aking sarili. Sir, kinakabahan po ako sa sasabihin mo kaya pwede bang pakibilisin na, aligagang sabi ko. Bahagya naman siyang natawa dahilan para mapakunot ako ng aking noo. Gusto lang kitang imbitahan. Isasama kita sa event na pupuntahan ko bukas, sambit niya. Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig yun. Ang akala ko pa naman ay masamang balita ang sasabihin niya o kaya sesermonan na niya ako dahil sa nangyaring gulo sa amin ni Alejandra kanina Bakit ho ako ang isasama niyo? Nagtatakang tanong ko pa. Pwede naman po kayong maghanap ng iba na sa tingin ko ay mas angkop na isama niyo sa event na pupuntahan ninyo, dagdag na sabi ko pa. I like you, Marisol. Bigla siyang umiling bago diretsyong tumitig sa akin. I think I already love you, seryosong sabi niya pa. Natulala ako dahil sa labis na gulat matapos marinig yun. Sa lahat ng hindi ko inaasahang mangyayari sa akin ay itong mga sinasabi niya ang hindi ko man lang naisip. May sakit ka ba, sir? Kunot noong tanong ko dahilan para matawa siya. Seryoso ako, Marisol, sambit niya. Pero bakit po ako? Naguguluhang tanong ko pa bago sunod-sunod na mapailing. Hindi po kayo nababagay sa isang katulad ko, sambit ko pa. And why not? Marisol, hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Kakaibang babae ka at alam kong alam mo yan kaya huwag mong ibaba ang sarili mo. You're beautiful, smart, kind, and hardworking. Alam kong deserve mo ang isang matinong lalaki na mamahalin ka ng tapat kaya sana hayaan mo akong maging deserving na lalaki para sa'yo, dagdag na sabi niya pa. Kitang-kita ko ang pagiging seryoso niya at hindi ko maiwasang mapapangiti matapos marinig ang matatamis na salitang yun. Halos magkarambola na rin ang dibdib ko sa bilis at lakas ng tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko ngunit hindi ko magawang mag-iwas ng tingin dahil gustong-gusto kong titigan ang mukha niya. Gusto ko lang aminin sa'yo ang nararamdaman ko dahil ayokong magsisi ako sa huli.
Seryoso ako na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para mapatunayan yun. Bigla na lamang niyang hinalikan ang likod ng palad ko dahilan para mas lalong mag-init ang mukha ko. Saglit akong natahimik habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ni Carlos. Hindi ko maitatanggi na nagugustuhan ko na rin siya. I mean, gusto ko na rin talaga siya, matagal ko na rin yung napapansin lalo pat unti-unti na kaming nagiging malapit sa isa't isa. Ang nag-iisang pumipigil lang sa akin ay ang katotohanang boss ko siya. I don't know what to say, wala sa sariling sabi ko. But one thing is for sure, mahal na rin kita, sir, sambit ko pa kasunod ng aking pagngiti. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang yakapin siyang pabalik. Hindi mawala ang ngiti sa aking labi dahil sa labis na saya na aking nararamdaman. Kahit may pag-aalinlangan at pangamba akong nararamdaman ay mas lamang ang aking tuwa. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatiling magkayakap ni Carlos pero hinayaan ko lang siya hanggang sa kusa na rin siyang bumitaw. Saglit pa kaming nag-usap bago namin napagdesisyonang bumalik na sa loob dahil mag-uuwian na rin naman. Carlos's point of view, hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti habang hinihintay ko ang pagdating ni Marisol. Sino ba naman kasing mag-aakala na may gusto rin pala siya sa akin? Labis na tuwa ang nararamdaman ko nang marinig kong sabihin niya yun. Hey, Hotman, nakangiting sambit ni Marisol nang makalapit siya sa akin. Agad akong napangiti at napatitig sa kanya. Hindi ko akalain na mas may igaganda pa pala siya. You look gorgeous, namamanghang sabi ko. Bahagya siyang natawa sabay tapik sa balikat ko. Bolero, sanggol niya. Hindi na kami nagsayang ng oras at agad nang pumasok sa loob ng bagong kumpanya ni Mr. Fernando. Marami ng taong narito at halos lahat ay mga kilalang personalidad sa bansa. Ang ilan sa mga narito ay mga kasosyo ko sa aking kumpanya. Look who's here, biglang sigaw ni Alejandra dahilan para mapatigil kami sa paglalakad. Ano namang ginagawa ng isang dukhang katulad mo sa magarbong event na ito, Marisol? Sarkastikong tanong niya pa. Alejandra, let's not do this now, seryosong pigil ko sa kanya. Huwag mo akong pigilan, Carlos, sanggol niya sa akin bago niya ibinalik ang tingin kay Marisol. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa amin ni Mommy, galit na sambit niya. Agad na namunot ang noo ko matapos marinig yun. Kung ganun ay nagkaharap na si Tita Andrea at si Marisol. Hindi na ako magtataka kung nagkagulo sila dahil sigurado akong nagsumbong na naman si Alejandra sa mommy niya. Kulang pa ba yun para tigilan niyo ang panggugulo sa akin? Biglang sagot ni Marisol. Oh, mukhang mas lalo kang tumapang ngayon natatawang saad ni Alejandra. Sigurado bang kaya mong panindigan yan? Matapang na tanong niya pa. Hindi na ako nagdalawang isip at agad na lumapit sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso niya at kitang-kita ko sa mukha niyang nasaktan siya dahil sa ginawa ko. Binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng eksena dito, nagbabantang bulong ko. And why is that, Carlos? Natatakot ka bang mapahiya ang babaeng yan? Inis na tanong niya. Sarili mo lang ang pinahihiwatig, bago naglakad papunta sa gitna ng venue. Everyone, I want you all to meet someone, malakas na sigaw niya pa sabay turo kay Marisol. Ito lang naman ang babaeng umaakit kay Carlos. Ang isang kilala't matagumpay na binatang si Carlos ay unti-unting napapaikot ng babaeng yan, dagdag na sabi niya pa. Hindi ko napigilan ang inis na nararamdaman ko kaya naman agad akong lumapit sa kanya. Alejandra, I want you to know na ito na ang huling pagkakataon. Kapag hindi ka pa tumigil, mas lalo kang mapapahiya rito. Seryosong pagbabanta ko pa ngunit tumawa lamang siya. Bakit? Hindi mo ba matanggap na hindi mo siya magawang akitin? Biglang sambit ni Marisol kaya naman agad akong napalingon sa kanya. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya habang seryoso ang kanyang mukha at marahang naglalakad palapit kay Alejandra. Taas noo niyang hinarap si Alejandra at bahagya pang ngumisi. Hindi ko kasalanan kung hindi type ni Carlos ang isang babaeng may ugaling basura, natatawang saad niya pa. Kitang-kita kong pamumula ni Alejandra dahil sa labis na galit ngunit ang lahat ng atensyon ay napunta sa isang matandang babae na bigla na lamang pumalakpak. At sino ka para pagsalitaan ng ganyan ang anak ko? Galit na tanong ni Tita Andrea. Gustuhin ko mang makisali sa namumuong tensyon sa pagitan nila ay hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang tumayo sa gilid at manood sa mangyayari. Oh, narito pala ang puno kung saan nagmana ang ugali ng bunga,
Kunwaring gulat na sambit ni Marisol. Hindi ko alam kung tama bang humanga ako sa tapang na ipinapakita niya pero yun ang nararamdaman ko ngayon. Hindi lahat ng babae kayang makipagsagutan sa mga kilala at maimpluwensyang tao katulad nila Tita Andrea. Marisol's point of view kung alam ko lang na hanggang dito ay susundan ako ng gulo, hindi na sana ako sumama kay Carlos. Wala na rin naman akong magagawa dahil nandito na ako kaya paninindigan ko na lang to. How dare you speak ill to me, sanggol ng ina ni Alejandra. Hindi na ako nasisindak sa kanilang dalawa dahil alam ko namang hanggang salita lang sila. Kung magawa man nila akong saktan ay hindi rin naman ako magpapatalo sa kanilang dalawa. Walang mawawala sa akin kahit pa mag-eskandalo kami rito pero sa kanila malaking kahihiyan to. Masakit ba ang katotohanan? Pangaasar ko pa na bahagyang pinagsisihan ko. Bigla na lang kasi akong sinugod ng ina ni Alejandra para sampalin. Sa lakas ng sampal na yun ay halos umugang yun sa buong venue. Ramdam ko ang init ng aking pisngi pero hindi ko yun ininda. Nanlilisik ang mga mata kong tinignan ang matandang babaeng nakaharap ko. Nagulat pa ako dahil nasa tabi ko na pala si Carlos at nakahawak sa braso ko. Tita Andrea, enough of this. Mahalagang okasyon to kaya huwag nating sirain, seryosong sambit ni Carlos. Huwag kang makikialam dito, Carlos. Gusto mo ang babaeng yan at hindi ko siya hahayaang ganituhan kami, nang gagalaiting sanggol niya. And do you really expect me to respect you? Natatawang saad ko at tumawa na para bang nahihibang. Matapos ang lahat ng ginawa niyong mag-ina sa akin, umaasa pa kayo ng respeto. Nahihibang na ba kayo? Inis na sabi ko pa. Mabuti na lang at nakahawak sa akin si Carlos dahil kung hindi, kanina ko pa nasugad ang babaeng to. Sinasagad niya talaga ang natitirang katinoan ko at isang maling imik na lang niya ipapatulan ko na siya. Sa kabila nun ay nagulat na lang ako nang biglang may tumulak sa akin mula sa likod. Agad akong natamba dahil sa lakas nun at kasunod nun ay ang pagsabunot sa akin ng ina ni Andrea. Sinubukan ko pang lumaban ngunit dahil nasa ibabaw ko ang matandang babae ay nahirapan ako. Ano ba? Umalis ka nga sa ibabaw ko, sigaw ko habang pilit sinasalag ang bawat sampal niya sa akin. Naramdaman ko na lang na may humila sa buhok ko at nang mapabalik ako ng tingin sa kanya ay nakita kong si Alejandra pala yun. Halos mapunit ang anit ko dahil sa pagsabunot na ginagawa niya. Ano ba, Alejandra? Tumigil na kayo, biglang awat naman ni Carlos at agad na hinayla palayo ang babae. Sa dami ng taong nakapalibot sa amin ay nakakatuwang wala man lang ng ahas na umawat sa amin. Hindi ko na talaga maintindihan ang mundo ng mayayaman. What's the meaning of this? Malakas na sigaw ng isang matandang lalaki. Bakas sa boses niya ang galit dahil sa gulo na kanyang naabutan. Aligaga namang tumayo ang ina ni Alejandra at lumayo sa akin. Hindi pa agad ako nakatayo at kinailangan pa akong alalayan ni Carlos dahil sa sakit ng katawan na nararamdaman ko. Napatingin ako sa gawin nila Alejandra at kitang-kita ko ang malalaking gallows sa mukha ng kanyang ina ngunit bakas sa mukha nilang dalawa ang kaba at takot. Mr. Fernando, aligagang sambit ni Andrea at halos hindi na siya mapakali sa kinatatayuan niya dahil sa labis na kaba pasensya na ho eh. Nadala lang po ng galit dahil sa bastos na babaeng yan, giit niya pa sabay turo sa akin. Ano pa nga bang aasahan ko? Syempre isisisi nila sa akin ang gulo na sinimulan nila. Inaasahan ko na ito kaya naman hindi na ako magugulat. Napatitig naman ako sa matandang lalaki na marahang naglalakad palapit sa amin. Hindi ko napigilan ang pagkalabog ng dibdib ko nang mapagmasdan ko siya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun at wala akong ibang magawa kung hindi ang kunot noong titigan ang matandang lalaki. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatan para saktan ang nag-iisang anak ko? Galit na tanong ng lalaki na ikinagulat ng lahat. Kahit ako'y napamaang dahil sa sinabi niya. Wala akong ideya sa sinasabi niya at malaking revelasyon din to para sa akin. Po, ano hong anak niyo siya? Yutal-yutal na sambit ni Alejandra kasunod ng pagtingin niya sa akin. Hindi ko siya magawang pansinin dahil nakatuon ang atensyon ko sa matandang lalaki sa aming harapan. Kaya ganito na lang ang nararamdaman ko nang makita ko siya. Ang lakas ng loob niyong manggulo sa mahalagang okasyon ng kumpanya ko. At naisipan niyo pang saktan ng anak ko, sanggol ng matandang lalaki. Get out, malakas na sigaw niya pa. Pero Mr. Fernando, I said get out, sigaw pa ulit ng matanda para hindi matuloy ang sasabihin ng ina ni Alejandra.
Galit na napabelang ng tingin sa akin ang mag-ina pero wala akong pakialam sa kanila. Kasalanan naman nila ito kaya dapat lang sa kanila yon. Ayoko nang makikita pa ang mga mukha nyo sa kahit na anong lugar na pag-aari ko. Naiintindihan nyo ba? Sanggol pa ng matandang lalaki bago bumaling ng tingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan ng dumapo sa akin ang tingin niya. Kakaiba ang dulot sa akin ng tingin niya. Mommy, huwag kang papayag, parang batang sigaw pa ni Alejandra. Umalis na kayo bago pa ako magpatawag ng security, nagbabantang sambit pa ng matanda. Napapadyak pa si Alejandra ngunit wala na rin siyang nagawa kung hindi ang maglakad paalis nang hilahin na siya ng kanyang ina. Kahit tapos na ang gulo hindi pa rin ako mapalagay sa kinatatayuan ko. Napalingon ako kay Carlos, bakas din ang gulat sa mukha habang nakatitig sa akin. Anak ka ni Mr. Fernando, hindi makapaniwala ang tanong niya. Wala rin akong alam, mabilis na sagot ko. Nagulat na lang ako nang nasa tabi ko na ang matandang lalaki. Marisol, ang tagal kitang hinanap, naluluhang sambit niya at agad na yamakap sa akin. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po maintindihan, yutal-yutal na tanong ko. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat habang nagsisimula ang event, sagot niya sabay pilit na ngumiti sa akin. Nilaibot ko naman ang tingin ko sa paligid at parang walang gulong nangyari dahil may kanya-kanya mundo na ulit ang mga taong narito. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa matandang lalaki na naglakad papunta sa may unahan. Mabuti na lang at kasama ko si Carlos, bahagyang nababawasan ang kabang nararamdaman ko. Carlos's point of view. Isang malaking revelasyon ang naganap sa event ng bagong kumpanya ni Mr. Fernando. Sino nga ba naman ang mag-aakala na si Marisol pala ang nawawala niyang anak? Noong gabing yun ay ikinwento lahat ni Mr. Fernando ang nangyari sa nakalipas na 25 taon. Kahit ako hindi makapaniwala dahil wala namang nababanggit sa akin ang mga magulang ko tungkol dito. Siyempre labis na pagkagulat ang naramdaman ni Marisol ng mga oras na iyon. Hindi rin nagdalawang isip na sumailalim sa DNA test sila Marisol at Mr. Fernando para mapatunayang mag-ama sila. Babe, are you okay? Kunot noong tanong ko nang mapansing tulala na naman siya habang nakaupo sa sofa. Kung may bumabagabag sa'yo nandito lang ako at handang makinig sa'yo, dagdag na sabi ko pa. Ngumiti naman siya nang tumingin siya sa akin. Thank you, sambit niya. Tell me, ano bang iniisip mo? Tanong ko patagad na naupo sa tabi niya. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko at sunod-sunod na bumantong hininga. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ang buong akala ko kasi iniwan ako ng tatay ko noon, malungkot na sambit niya. Alam kong naiiyak na siya pero pilit niya lang pinipigilan yun. Ang hirap-hirap ng naging buhay ko para lamang maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ko. Tapos malalaman kong isang mayaman at kilalang tao pala ang tatay ko, dagdag na sabi niya pa. Hindi na napigilan ni Marisol ang kanyang pag-iyak. Hinayaan ko siyang humagulgol habang nakapatong sa balikat ko ang kanyang ulo. Marahan kong hinaplos ang kanyang likod para bahagya siyang pakalmayan. Katulad nga ng sinabi niya, hindi naman niya kasalanan na nalayo kayo sa kanya, di ba? Bukod roon, hinanap ka pa rin niya hanggang ngayon, sambit ko. Alam ko naman yun, hindi ko lang maiwasang mapatanong kung bakit sa akin pa yun nangyari, umiiyak na sabi niya. Naging malakas na ang paghikbi niya kaya naman niyakap ko na siya ng mahigpit. Para akong nadudurog kapag nakikita ko siyang umiiyak. Ang mahalaga magkakasama na kayo ngayon, hindi ba? Huwag mong hahayaang lamunin ka ng lungkot dahil sa nakaraan mo. Masyado pang maraming pwedeng mangyari sa hinaharap na dapat ay masaya ka. Huwag mong ipagkakait sa sarili mo yan. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Hindi ko alam kung nakakatulong ba ang mga sinasabi ko ngayon pero ang mahalaga ay maibsan ko ang nararamdaman niya. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatili sa ganong posisyon at hinayaan ko lamang siyang umiyak ng umiyak hanggang sa kusa na rin siyang tumigil. Agad ko naman siyang hinarap sa akin at hinalikan siya sa noo, pagkatapos noon ay nginitian ko siya. Smile, my queen. We have a lot of days ahead to be happy, nakangiting sambit ko bago siya hinalikan sa labi. Marisol point of view. Sa dami ng paghihirap na pinagdaanan ko sa buhay ko noon, hindi ko lubos akalain na aabot ako sa ganito. Masaya ako ngayon dahil mas lalo pang nagiging matatag ang relasyon namin ni Carlos. Kasalukuyan na rin kaming nag-aasikaso para sa magiging kasal namin.
Halos ilang buwan na rin ang nakakalipas at nagpapasalamat ako dahil naging tahimik na ang mundo ko. Wala nang alinhandrang araw-araw na sumisira sa mood ko. Thank you for everything, Tay, seryosong sambit ko habang pinagmamasdan ng aking ama. Ano ka ba naman, anak? Kulang pa. Sa mixing panahon na nagkasama kami ng aking ama ay sinigurado niyang makakabawi siya sa akin. Kahit papaano, nakikita kong sinusubukan niyang mapalapit sa akin at hindi ko naman yun ipinag-gate sa kanya. Hoy, Carlos, iingatan mo itong anak ko ha, seryosong bailang niya pa. Bahagya pang natawa si Carlos bago sunod-sunod na tumango. Hindi niyo na po kailangang sabihin, Mr. Fernando, sagot naman niya. Nagulat na lamang ako nang bigla akong yakapin ng tatay ko, agad na nangunot ang noo ko dahil sa labis na pagtataka. Tatay, magbabakasyon lang kami, hindi ako mawawala, natatawang sambit ko. Wala akong pakialam eh, kung pwede nga lang na sumama ako eh, gagawin ko. Basta't hindi ako malayo sa'yo, parang batang sambit niya. Napailing na lamang ako dahil sa inasta niya. Nawala na yung nakakatakot na tatay ko noong unang beses ko siyang makita, hindi ko inaasahang magiging ganito siya ngayon. Ibabalik ko rin siya sa inyo, Mr. Fernando, natatawang sambit ni Carlos. Abay dapat lang, single naman ni tatay. Sabay-sabay pa kaming nagtawanan bago nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit. Hindi na rin kami nagtagal at nagpaalam na rin kami para umalis. Habang nasa biyahe hindi ko maiiwasang mapatingin kay Carlos. Hindi ko alam kung ako lang pero habang tumatagal ay mas lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. Huwag mo akong titigan, baka naman matuno na ako, biglang sambit niya sabay tawa. Napahampas naman ako sa kawalan dahil sa sinabi niya. Subukan mo lang mawala, tatamaan ka talaga sa akin, nagbabantang single ko naman dahilan para mas lalo siyang matawa. I love you, nakangiting sambit niya. Agad ko naman siyang nilinggan at ngumiti. And I love you too, sagot ko. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong naging matatag ang pagsasama namin ni Carlos. Kinasal kami at nagkaroon ng 2 anak na magkasama naming pinalaki at inalagaan. Wala na akong mahihiling pa sa buhay dahil kontento na ako sa kung ano man ang meron kami ngayon. Ang tanging ginagawa ko na lamang ay magpasalamat dahil kahit na anong hirap ang pinagdaanan ko, dumating din ang araw na naging masaya na ang buhay ko. Kailangan lang magtiwala sa plano ng Panginoon at ang lahat ay naaayon sa kanyang nais. Wakas.